lungkot siguro ng buhay, pati na ng ating mga hapagkainan kung wala ang mga ito. Herbs and spices o mga pampalasa katulad ng paminta, laurel, tanglad, luyang dilaw at marami pang iba. Paano na lang ang adobo o patatim kung walang toyo? Nakakatakam pa rin kaya ang giniling at kare-kare kung hindi pinapula ng atsuete? May asim pa kaya ang paksiw kung hindi tama ang suka? At maiibigan mo pa kaya ang nilaga at bulalo kung walang patis? Para sa iba pa nating mga putahe, ang lungkot nga siguro ng buhay at ang ating mga kainan kung walang herbs and spices. Minsan deki, pero masarap ang palasa. Yum, yum, yum! Pampalasa, madalas mayroon ka rin toyo. Sa kasaysayan, spices o mga pampalasa sa pagkain ang hinahanap noon ni Ferdinand Magellan. Kaya niya nadiskubre ang Pilipinas at iba pang mga isla. They were looking for spices because spices was expensive. Marami silang na-discover na hindi naman pala ginagamit ng mga Pinoy, no? So ito yung mga spices which would be very expensive in Europe. Isa sa mga pampalasa na herb na sagana ang Pilipinas, parang damo, mabango, ibinabalunbon, maasim-asim, at nakakatanggal ng lansa sa lechong baboy o lechong manok. Ito ang tanglad o sa Ingles, lemongrass. Meron itong taglay na aromatic citrus flavor na halos kapareho rin ng luya. Ang oil o katas nito, mabisang pantanggal ng lansa. Kapag nilagay natin sa mga lutuin natin, nawawala yung amoy o yung lasa na hindi maganda doon sa mga karne. Ang isang araw, sa pinakapaboritong pagkain ni General Emilio Aguinaldo, pinalilinamnam ng tanglad. Ito ang steamed white chicken with tanglad stuffing. Madalas daw itong ihain noon kay General Aguinaldo bilang panunaw. At para ipatikim sa atin ang putahing ito, inihanda ng Culinary General Chef ng Cavite na si Chef Chris. Tinimplahan ang manok ng asin at paminta. Sunod na ipinalaman ang tanglad at luya sa loob ng manok at saka ito pinakuluan. Sa loob ng 45 minutes, luto na ang steamed white chicken with tanglad stuffing. Malambot po yung karne niya. Nalalasahan po yung tanglad. Ang sarap po. Alam nyo ba kung ano ang maninipis na pulang hiblang na mga ito? Parte ito ng bulaklak na crocus. Isa sa pinakamahal na spices. Parang ginto ang turing. Ito ang saffron. Para makabuo ng 1 kilo lang nito, kailangan ng 250,000 na stamen o 100,000 na mga bulaklak. Kaya naman ang presyo nito, 145,000 to 175,000 pesos kada kilo. Hindi paella ang paella kung walang saffron. So ipapakululong natin yung ating paella, and then after that, lalagay na po natin ang ating spice. Ito po ang saffron. Ito ang nagbibigay ng kakaibang lasa nito, pati na ng kulay. Bagamat kaunti lang ang kailangan. Napaka-delicious, napaka-earthy nung flavors niya. Samantala, ang pampalasang ito, hindi na natin kailangan pang angkatin mula sa ibang bansa, ang luyang Tagalog. At meron pa pala itong kapatid o pinsan na mas dilaw ang kulay. Ito ang luyang dilaw. Turmeric ang tawag dito sa Ingles, na ngayon nauuso ring health drink. Kumpara sa ordinaryong luya o luyang Tagalog, hindi masyadong maanghang ang luyang dilaw. Si Chef Jallo, ginagamit ito sa native dish ng mga tausog ng Sulu, ang pianggang manok. Hirab ko din siya ng turmeric. Mawala din yung lansa ng chicken para ma-enhance yung flavor, magkaroon ng konting kick.
sinunog ko na coconut meat or yung ating nyog, irarab natin siya sa chicken. Ang pinulbos na luyang dilaw o turmeric isinama sa sinunog na nyog at ibinabad sa loob ng 2 oras. Gagawa na tayo ng ating pampaitom sauce or yung ating chicken gravy. Dahil mas malasa pa rin daw ang luyang Tagalog, ito ang ginamit ni chef na panggisa kasama ang bawang at sibuyas. Sunod na inilagay ang manok na ibinabad sa luyang dilaw at sinunog na nyog. Dinagdagan ng gata, tinimplahan ng asin at paminta. Pagkatapos ng 30 minutes, unique yung flavor. May pagka-smoky, maanghang, tapos malalasahan mo yung luyang dilaw. Lasang healthy. ang luyang dilaw madalas ding tumutubo sa madadamong mga lugar. Kaya ang 1,000 square meters na lote ni Mario, ginawa niyang taniman ng luyang dilaw na ginagamit niya sa kanyang negosyong tsaa. Mayaman ang luyang dilaw sa vitamin C at vitamin B complex. Di umano, mainam itong panlaban sa cancer, tumor at iba pang mga sakit. Isa sa pinaka-nutritional. Dahil meron siyang anti-inflammatory property, nare-reduce niya yung pagkakataon o yung chance na yung excess uric acid natin ay ma-form into stones. Si Patricia, ang napiling gamot sa kanyang ulcer, luyang dilaw din. Binili po nila ako nung luyang dilaw para inumin. So yun, after po nun, naging mabilis yung pag-improve ng immune system ko. Bumibili siya sa mga palengke ng pinulbos na luyang dilaw na siyang inihahalo niya sa tubig na may honey. Medyo matapang nga siya. So para mabalance ko siya, ginagawa ko siyang parang juice. Ang masarap na pagkain, hindi lang sa lasa napapatunayan, kundi sa amoy din. At ang isa sa mga nangunguna sa pabanguhan, ang herb na ito na kadalasang nakikita nating naka-plastic na. Murang-mura, 3 to 5 pesos kada supot. Gayong kung wala nito, parang matamlay ang adobo. Ito ang laurel. Pero alam nyo ba kung bakit pinangalanan itong laurel? Ayon sa food historian na si Des Bautista, may pagkakahalintulad daw kasi ito sa laurel leaves na inilalagay sa mga nakatatanda at mga intelektual sa Europa noong unang panahon. Corona ng mga poets kasi there were contests in Greece. Binibigyan ng laurel leaf yung mananalong poet. Sa 8 ektaryang lupaing ito dito sa Mahayhay, Laguna, makikita ang mga puno ng laurel na kalimitan 6 to 8 feet ang taas. Kung ang karaniwang dahon ng laurel na nabibili natin, tuyong-tuyo, dito sa farm, sariwa itong inilalagay sa adobo. Hindi nga lang ito sintapang ng tuyo, pero 2 hanggang 3 dahon lang, solved na ang iyong niluluto. So we'll just heat it up, tapos isusunod natin yung ating pork. Para sa ating huling ingredient, ilalagay na natin yung ating laurel or the bay leaf. Mas luminamnam siya ngayon, mas sumarap. Mas mabango kasi sa ordinaryong adobo. Si Marius, dahon ng laurel ang sikreto sa kanyang masarap na baby back ribs. Ang sauce kasi nito, adobo na may dahon ng laurel. Kuha po tayo ng mixing bowl, tapos imimix po natin ang ating garlic powder, pepper po, tapos ang ating laurel leaves na crushed din. So mix lang po natin siya. After mixing po yung dry ingredients po natin for the rub, ilalagay lang po natin siya. I-rub lang po natin siya mabuti. After marinating po, kukuha tayo ng pan. Ilalagay po natin yung onions, peppercorn, of course yung natin, yung bay leaves natin. Vinegar po, tapos next po natin is yung soy sauce. Ibe-bake po natin ito for at least 1 hour. Masarap po yung lasa. Di siya dry. Nalalasahan talaga. Nakamamanghang isipin na ang kasaysayan ng mundo, pati na ng Pilipinas,
Binago ng maliliit lamang na mga pampalasang ito. Maliit na kung maliit. Kung wala ang mga ito, ang ating pagkain siguradong walang kalatoy-latoy.